Good day guys, nandito tayo ngayon sa Sukat Road, Parañaque sa isang branch ni Motor Ace dahil i-feature natin ang natatanging scooter na merong driving mode. Ito si TVS Ntorq 125. Kung napukaw nito ang inyong atensyon, tutukan mo dahil i-check lang natin yung kanyang specs, features, and also the price. Etong si TVS Ntorq 125 ay ang naunang 125cc na maraming valve bago dumating si Giorno. Meron pa itong driving mode na street and sport. Maganda din ang quality nito dahil made in India at yung presyo mas mababa sa Click 125. Ang mga kulay na pagpipilian ay may tatlo. Etong blue, red, at ang nasa ating harapan ay itong kulay yellow. Alam niyo ba ng scooter na ito ay stealth aircraft inspired ang kanyang style? In actual mo itong makikita ay ganun nga ang may isip mo lalo na kung mapwesto ka sa may bandang taillight. Sa kanyang looks sa mga level ng 125cc scooters, may dominant na dating itong isang ito dahil bulky ang kanyang kaha. Pag-usapan naman natin itong kanyang headlight. Isa ito sa nabago versus dun sa kanyang standard version. Naging LED na itong kanyang headlamp at nandyan pa rin yung signature na pa-letter T. Yung kulay puti na yan naman yung kanyang daytime running light. Meron rin naka-emboss na LED tech dito sa kanyang headlight glass. When it comes to quality, ay may ibubuga talaga itong si TVS Ntorq 125. Dahil kung sa actual mong makikita ang kanyang mags, maganda na, mukhang matibay pa. May size naman itong 180 by 12. Kagandahan dito ay TVS ang brand pati ng kanyang goma. Atin namang silipin itong kanyang mudguard. Medyo maikli lang ito pero sa kanyang counterpart, sarado naman yung plastic papunta sa kanyang frame which is good dahil may iwasang matalsikan ng tubig na magre-resulta naman ng corrosion kung sakali. Ang scooter na to ay may magandang braking system na parang click na rin. Ito ay naka CBS or combi braking system. Kung pipiga ka sa brake mo sa likod ay may kumakapit na rin na brake sa kanyang harapan. Kadalasan ay 70-30 ang timpla ng mga motor na lumalabas sa kasa. Sa usapang quality fairings ay pasadong-pasado itong si TVS Ntorq 125 dahil kung sa actual mong makikita ang scooter na to, makapal at maganda ang paint job nung kanyang mga fairings. Dito sa kanyang right side, makikita natin na may 125 na decals. Sa kalagitnaan, dahil galing nga ito sa India, meron itong stock plate holder sa kanyang harapan. Muntik nang maging applicable sa atin yan, buti na lang hindi natuloy. Sa itaas naman nito, meron itong embossed na TVS. Sa kanyang turning lights, nakalagay ito dito sa kanyang manibela. Bulb pa rin ang isang ito. Ang natatandaan kong kamukha nito ay si Suzuki Avenis. Pero para sa inyo, sino po ang mas pogi? May feature itong Smart Connect or parang Y-Connect din ni Yamaha. Sa kanyang cockpit, ito naman ang kanyang itsura. Unahin nating silipin yung kanyang meter panel. Ito ay naka-positive LED display. Maniwala ka sa yes, napakadami nitong feature. Nasa 60 nga ang features nung kanyang meter panel. Isa na ang Bluetooth connected speedometer, multi-mode display, street, sport, and ride status. Ride stats, best lap, and last lap. Parang trip meter. Sa meter panel, pwede mo ring ilagay ang pangalan mo dahil meron itong personalized welcome message, incoming call alert, and message. Meron din itong missed call alert, navigation assist, or maps. Nandyan din yung kanyang engine temperature indicator, phone signal strength display, and battery. Nag-auto-sync din yung kanyang orasan. Hindi mo na kailangang i-time. Meron din itong last park location assist. Pwedeng maging tulong para mabilis hanapin ang motor kung nasa parking lot. Kung sakali namang kinarnap, ay mas mabilis mong mahahanap. Ito rin ay merong trip report generation at auto-reply SMS. Siyempre yung mga basics natin, nandyan din fuel level indicator, battery, clock, at yung mga light indicators ay nandyan sa gilid. Yung mga features niya ay mananavigate mo through apps. Okay na okay, kaya pumunta naman tayo sa kanyang mga buttons. As you can see, meron itong passing light. Nandito yung kanyang turning lights button at yung kanyang busina. Sa right side naman, nandyan yung kanyang kill switch. Meron din itong built-in na hazard light and yung kanyang electric starter push button.
Guys, baka naghahanap kayo ng scooter na may electric starter at may kickstart pa. Ito yon, si Ntorq 125. On its left lever pa, meron itong park brake na super effective lalo na kung traffic, may angkas ka o kaya sa mga inclined na lugar, pwede mong gamitin yan para i-activate ang brake para hindi umikot ang gulong pa forward or backward. Syempre, iwas na rin ngalay no, lalo na kung nakapiga ka parate sa preno. Meron din itong gulay board na isa sa mga factor na kinukonsider ng mga bumibili ng motor dahil mas marami kang maikakarga. Kung papansinin din naman ninyo yung kanyang side fairings dito sa ilalim, carbon type yung design. Nangangalahati pa lang tayo sa scooter na to pero nakakabilib na, napakadaming features. Ito yung natatanging scooter na merong driving mode na sport and street mode, 125cc, mas mura sa click na naka 3 valves pa. Para lang sa akin, kulang lang to sa push or marketing strategy para mas marami pang makakilala sa kanya. Dagdagan pa natin ang mga features na alam nyo sa kanya. Meron itong side stand kill switch. Ang ating ignition system sa kanya ay mechanical key. Meron din itong utility hook na kung hindi mo ginagamit ay pwede mong itago dahil ito ay ditiklop. Ang itsura naman ng fairings niya dito ay ganyan. Makunat yung kanyang fairings at ang tansya ko dito kahit na maulanan or maaraw, tatagal hindi agad kukupas. Ito naman ang tignan natin, yung kanyang seat. Two-tone ito at hindi lang siya plain, may design na rin para sa kanyang pillion seat and of course malapad din siya. Sa likod naman ng kanyang foam, meron din siyang tool organizer. Ito naman kanyang underseat compartment may capacity na 20 liters. Nandito rin yung kanyang charging port. Para ring kotse to na sa kanyang compartment merong ilaw. Meron din itong helmet hook at sa mga magtatanong kung kasya ang isang full face helmet, ay negative. Pwede po sigurong half face. Mala aircraft inspired din itong kanyang fuel tank na merong fuel capacity of 5.8 liters with the fuel consumption of 48.5 kilometers per liter. Pasyalan naman natin yung kanyang side. Meron itong embossed na Ntorq 125. Syempre ito na yung race edition. Isa sa poging part ng motor na ito na aakalain mong aftermarket ay itong kanyang pipe. Bagay sa design ng scooter at meron din tong heat guard. Ang scooter na to ay air-cooled pa rin dahil hindi naman ganun kataas yung kanyang compression ratio na 10.3:1. Meron din naman itong mudguard at yung kanyang suspension ay monoshock. Ito naman kanyang rear tire ay merong size na 110/80/12. Mataba-taba na rin yan, additional comfort when riding and also sa kanyang grip. Kung sa kanyang front ay naka-disc brake, ang stopping power dito sa kanyang likod ay naka-drum brake. Ang kanyang engine type ay 4-stroke, single-cylinder, fuel-injected. Yung kanyang displacement is 124.8cc. At mas may power ito or mas may kick dahil naka 3 valves ang scooter na to. Mas malakas din ito kay Avenis dahil may max power itong 7 kW at 7,000 RPM. At may torque na almost identical with Click 125 na 10.5 Nm at 5,500 RPM. Pasyalan naman natin ang itsura nito pag nasa likod ka. Mapapadalawang tingin ka dahil meron nga itong mukhang air exhaust design malapit sa kanyang tail light. At super bulky rin nito kung makikita nyo siya in actual. We are down to our last stage guys. Ito yung ating comfort check or ating look test. Check naman natin yung comfort natin dito kay TVS 125. Ayan, yung itsura natin. Ang height mo natin ay 5'6". Ayan o. Kung tatayo po tayo, kung ang height mo ay 5'6", ay proportional pa rin naman kasi bulky itong motor na ito kahit 125cc lang siya. Sinenter stand muna natin tapos susubukan natin ibaba. So medyo may kabigatan din siya kasi bulky itong scooter nito kung makikita mo ito yung actual. Ayan, yung itsura natin. So yung unang sakay natin, unang upo natin sa kanya, comfort agad yung pumasok sa ating isipan. Komportable siya, maluwang yung kanyang upuan, salong-salo. Mataba ako, no? Pero yung kanyang upuan, saktong-sakto sa atin. So, okay na okay siya. Ang nagustuhan natin dito sa scooter na to is 125cc siya. So, ibig sabihin, hindi siya malakas sa gasolina, pero may power and eco mode siya. So, may driving mode siya. Yun yung unang-una kong nasabi sa kanya. Kasi yun yung distinct na feature nitong scooter na to. At isa pa sa nagustuhan natin dito, meron din siyang flatboard or gulay board. Isa pa sa magandang feature nito is yung kanyang
combi brake. Ayan o, napakaganda nung kanyang brake. Napakakapit. Okay na okay yung may mga combi brake kahit na hindi siya naka-ABS. Basta naka-combi brake ka. Pag pinipiga mo yung kanyang rear brake, may 30% na kumakapit dito sa kanyang harapan. So, ibig sabihin, 70-30 yung braking power nito. Malambot din itong kanyang front suspension, pati din yung kanyang rear suspension kasi ito ay naka-monoshock lang din siya. So, napakaganda lang niya, no? Napakataba. Sporty din yung kanyang looks. At dun sa manufacturer, sabi nila, ito ay airplane inspired yung kanyang itsura dito sa kanyang likod. No? Kasi mataba, tapos may mga air vent pa siya, so nagpaporma. At very unique yung kanyang tambucho. Ayan, mayroon pa siyang decals dito, no? Para aftermarket yung kanyang tambucho. Kung makikita mo to in actual, pogi rin naman yung kanyang tambucho. At in actual, guys, talagang ma-appreciate mo siya na maganda. Maluwang din yung kanyang turning radius. Ayan. Malaki tayong tao, no? 5'6". Pero okay pa rin siyang tignan kahit 125cc lang siya. Okay rin to kahit na malaki yung angkas mo kasi malapad yung kanyang upuan. Puntahan naman natin guys yung kanyang presyo for its specs and features at yung kanyang brand na TBS, which is Indian manufactured motorcycle. Napaka-affordable na nito. For only 67,067 pesos, meron ka na ang ganitong gagandang scooter. Kung ima-monthly mo naman ay napakababa po nung kanyang down payment, 2,500 pesos only. Sa kanyang 3 years naman ay 3,457. Kung maaga ka namang magbabayad ay may rebate pa yan na 200 pesos. Bali 3,257 na lang. Para naman po sa ating mga keyboard warriors, kumusta naman po itong si NTORQ 125 sa inyo? Ang inyo pong nasa isipan, pa-comment na lang po dun sa comment section below. Dun po sa mga napadaan, do not forget to like, share, and subscribe para po updated kayo sa mga motor na nasa Philippine market. Bago man yan o luma, basta motor, i-vlog natin yan. At muli, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Ride safe!